mga illegal na gawain ng mga electrical practitioner. Ano-ano ang mga illegal na gawain ng mga electrical practitioner? Tara, pag-usapan natin para malaman mo rin. Una, yung direct tapping. Ano ba yung direct tapping? Ang direct tapping, yung pag-connect ng mga electrical practitioner sa linya ng Meralco. Yung pagkatapos bumaba sa transformer ng Meralco na 220 volts na yung supply na yan, ay tinatapan nila o kinokonekan nila para sila ay makapag-nakaw, makalibre ng konsumo ng kuryente. Yan yung tinatawag na direct tapping sa linya. Wala silang metrong ginamit, basta ang ginamit lang nila ay wire. Delikado yan. Pwedeng mag-overload, pwede ring makuryente yung nag-tap. Okay? Pangalawa, na illegal na ginagawa ng mga electrical practitioner, yung tinatawag na magnet, no? May mga magnet boy. Kapag nilagyan mo ng magnet ang isang metro, babagal ang takbo nito, lalo na kapag analog ang metro ninyo. Kasi yung analog na yan, kailangan ng magnet niyan or yung magnetic field para umikot yung gear ng numero. Kapag nahirapang umikot yan ng dahil sa magnet, babagal yung takbo niya. So pag nalaman niya ng Meralco, pwede kang kasuhan. Pwede ka ring bayarin ng mga dapat na konsumo mo sa actual na reading. No? Kaya yung gumagamit ng magnet dyan, tigilan nyo na yan. So yan yung pangalawang illegal na ginagawa ng mga electrician o kung ano man electrical practitioner dyan. Nilalagyan nila ng magnet yung metro. Sa katabi, sa taas, o kahit sa tapat, or kahit na nasa tago. No? Okay, huwag yun ang gagawin yan. Pangatlo, yung tinatawag na, yung tinatawag na intentional damage. Ano yung intentional damage? Sinisira nila ng sadya yung metro nila para masabi na hindi na gumagana yung metro. Hindi nila alam. Kunyari, hindi nila sinadya na masira or may nagnakaw or nabasag. Hindi nila sinasabi yung mga tunay na pangyayari doon sa metro nila or sinasadya nila para huminto yung pagtakbo ng numero ng metro. Sa ganung paraan, makakalibre sila, makakapagnakaw sila ng konsumo ng kuryente. Ayun yung tinatawag na intentional damage. So, bawal din yan. No? Illegal din yan. May kaso yan. Pwede kang pagbayarin at pwede ring tanggalan ka na metro. So, yan ang tinatawag na intentional damage. No? So, ang sunod natin ay yung tinatawag na flying connection. Ano yung flying connection? Ito yung madalas na ginagawa ng mga jumper boy, ng mga nakaw boys, na kung saan kinokonikan nila yung load side ng metro ng consumer. So, ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, may metro, hindi sa kanila. Ang gagawin nila, kukonikan nila yung load side para makapagnakaw. No, yung bago bumaba dun sa may breaker. So, ang posibleng masamang mangyari dito, pwedeng mag-overload, pwedeng makuryente yung nagnakaw o yung nagtap. Pagkatapos itong masakit, tataas yung bill ng ninakawan nila. Kasi nasa load side ng electric meter, no? Nung pagmamay-ari ng metro. So, ibig sabihin nun, walang kaalam-alam yung may-ari ng metro na ninakawan na sila, no? Tinatawag na illegal connection or yung flying connection. No? So, bawal yan. Illegal yan. At meron ding parusa dyan. Pwede kang makulong, pwede kang magbayad, at pwede ka rin, tawag dito, pagbayarin ng times 2 sa ninakawan mo. Next. Ang sumunod yung tinatawag na jumper o tampering. Ito ang isa sa common at madalas na ginagawa ng mga illegal boys. Ano to? Yung jumper o tampering. Ito yung ginagawa nila na tatanggalin ang metro at pagkatapos i-jump nila from line side ng Meralco doon sa metro, lalagyan nila, kukunikan nila ng wire papunta doon sa may load side. No, line 1, line 2, jumperan nila papunta doon sa may load side. So ibig sabihin, hindi na sila gagamit ng metro.
So, walang marireading. Kasi nga, wala na. Tinanggal na yung metro. Meron namang ginagawa, hindi tinanggal yung metro, pero naka-jump naman doon sa loob. No? Yun yung tinatawag na jumpering o tampering. Illegal yan, bawal yan, at may parusa dyan. O, kawawa yung may-ari ng metro, alam niya man o hindi, posible siyang magbayad. No? Pwede rin siyang makulong, pwede rin tanggalan siya ng metro. So, tigil-tigilan nyo na yan ha, yung mga jumper boy, mga tampering boy. Ha? Okay, ano yung sumunod? O, ito yung pang-anim. Ito rin yung madalas na ginagawa ng mga jumper boy. No? Yung tinatawag na illegal reconnection o illegal connecting. Na kung saan, na-disconnect yung linya ninyo dahil hindi nakapagbayad ng bill. Halos 3 months, 5 months na, hindi nakapagbayad. So, ang gagawin ng may-ari, tatawag siya ng electrician. Tapos, gagawin niya, i-connect niya ulit yung metro. Alam ng mga electrician yan, tatanggalin lang nila yung metro, tapos yung insulation na nilagay ng Meralco, yung electrician ng Meralco, nilagyan lang ng insulation yan, tatanggalin ngayon ng hinired ng may-ari. Tapos, nakakonect na ulit siya doon sa linya ng Meralco. Kasi, hindi naman talaga actual yan pinuputol. Ang punto lang doon is nilalagyan lang nila ng insulation yung contact ng metro. So, gagawin ng mga hired na electrician ng owner, kahit hindi pa nakapagbayad o hindi pa balak magbayad, tanggalin lang yung insulation kasi babalik yung metro. So, ang mangyari, mag-reading ulit yung metro nila kahit unauthorized, kahit hindi pa nakapagbayad, kahit hindi pa nakapag-settle. So, bawal yan. Meron ding multa dyan, meron ding parusa dyan, no? So, iwasan natin yan. Mas maganda, isettle na muna natin, bayaran na muna natin yung bill natin bago i-connect, no? At ang panghuli ay yung tinatawag na illegal possession of materials. So, ano to? Ito ang ginagawa nila. Tatanggalin nila yung metro at pagkatapos, doon sila kukonek sa line side ng metro. So, pag tinanggal nila yung metro, syempre, wala nang reading. Pansamantala, di ba? Kukonek nila, saka doon sila gagamit ng kuryente ng Meralco. So, pag walang reading, hindi makakount yung paggamit nila ng kuryente. Halimbawa, tinanggal nila yung metro, tapos nag-tap sila ng welding machine. Ginamit nila yung kuryente ng libre o nakaw. Kasi tinanggal nila yung metro. So, yun yung tinatawag na illegal possession of materials. No? Pansamantala nilang tinatanggal para makalibre sila. Babalik din naman nila pagkatapos nilang gumamit. No? Kasi wala naman nagbabantay, di ba? Pero dahil yan ay may sealed, nalalaman niya ng Meralco. Di ba? Meron isang ibang mga galing dyan, magpapagawa ng halos kaparehas na sealed para makapandaya lang. Pero sa pagkakalam ko, may barcode dyan, hindi yan pwedeng gayahin, mahirap gayahin yan. Hindi magiging katulad talaga yan ng sealed ng Meralco. So, iwas-iwasan na natin yan. Kung gusto na nating mapanatili yung metro natin, maayos yung record natin sa Meralco o sa electric service provider, iwasan na natin yung mga illegal na gawain na yan para maiwasan natin yung parusa. Bakit? Ano ba yung mga parusa? Ang parusa lang naman dyan ay 6 na taon hanggang 12 o 12 taon na pagkakakulong. At meron ding bayad na pagbabayarin ka ng 20,000 hanggang 50,000 o 50,000 hanggang 100,000. Plus, dodoblehin mo yung babayaran mo na nakonsumo mo. No? Kukumputin niya ng Meralco personnel. Tapos dodoblehin mo yan. Yan lang naman ang magiging parusa doon sa owner ng metro na sadyang nagpa-illegal o nagdaya or nagnakaw. At doon naman sa alam na illegal yan at tinuloy pa rin o yung tinatawag na electrical practitioner, no? Pwede silang makulong, no? Pwede rin sila kung lisensyado, pwede rin yan na matanggalan ng lisensya. Kasi alam niyang illegal pero ginawa niya pa rin. Maraming gumagawa ng ganyan, no? Wala silang pakialam sa consumer o sa may-ari ng metro, no? So iwas-iwasan na lang natin yan para hindi tayo maparusahan. Lumaban na lang tayo ng patas, no? Kung gusto niyo makatipid, lahat ng mga tips na makikita niyo sa Facebook,
sa mga electrical practitioner na nagbibigay ng tips, yun na lang yung gawin ninyo para makapagtipid. No? So, ganun lang guys. Sana nakatulong ako at nagkaroon kayo ng idea. No? Salamat, pa-follow and share na lang.